Maaga nga kaming nag-breakfast kasi mag-island hopping kami. 10 tao nga kaming magkakasama ngayon. This time nga, nagtry ako ng ibang pagkain. Yung mga nauna ko kasi sobra talaga nabubusog ako dahil nga ang lalaki ng tinapay. So yun nga, nagtry naman ako ng pancake. Nagulat pa rin nga ako nung nakita ko kasi parang 6 na layer nga siya. Pero iba rin kasi talaga yung busog ko kapag dalawang malalaking tinapay nga yung nakahain na breakfast. So okay nga yung pancake kasi hindi siya masyadong mabigat sa tiyan. After nga mag-breakfast, nakakita nga ako ng coral. Pabalik nga ako ng room para nga kuhain yung mga dadaling ko sa pag-island hopping nga. Naghaplas na rin nga ako ng sunblock. So yun nga, yung mga damit ko nga dito, mga nakatiwangwang lang din. Sa hapon ko nga siya nililigpit kapag kakatapos ko ang maligo. Yung time nga ng island hopping namin ngayon, medyo na discourage ako kasi nga dinatnan ako ng menstruation. Buti na nga lang nga din at first day ko kaya hindi siya masyadong kalakasan. Dinala ko nga yung monopod ko, pati na rin yung camera ko na pwede sa tubig. Pagdating ko nga sa bangka, meron nang nakaupo. Then inaantay na nga lang namin yung mga taga Morocco. So yun, mga naging kaibigan ko na rin nga sila dito. Yung iba naman naming mga kasama, taga Lithuanian at saka Hungary. Unang stop over namin dito sa may sandbar. Nalimutan ko na kung ano yung tawag ng island na to kasi medyo mahirap banggitin at medyo mahirap tandaan. Starfish nga yung pinuntahan namin dito. So yun, medyo malayo-layo rin nga yung nilakad namin para nga lang makita yung mga natutulog na starfish. Iba't ibang kulay nga ng starfish yung mga nakita ko and meron akong makakuha kaya lang nandun siya sa yellow ko na camera. So yun nga, under the sea ko nga siya nakuhaan. Hindi ko pa nga lang nga siya mailipat sa phone ko kasi wala pa akong apps noon. Nandun yun sa isa kong cellphone. 30 minutes nga lang kami dito sa may sandbar, then umakyat na ulit kami ng boat para pumunta naman sa next destination. Yung pangalawa naman naming pinuntahan, coral reefs viewing naman yung gagawin namin. So ako kasi hindi ako marunong lumangoy. Pero nagtry pa rin nga ako kasi gusto ko talaga makita yung coral reef. Sa ilalim nga ng dagat, yung mga kasamahan ko nga dito, ang gagaling talaga nilang mag-snorkeling. Meron ng isang foreigner na babae dito na hindi nga siya marunong, pero marunong siya lumangoy. Kaya nagpaiwan na nga lang nga din siya dito sa boat. Ako naman, nilakasan ko talaga yung loob ko. Pinahiram nga nila ako ng life jacket. Then yung isa nga dito, pinalalayan nga niya ako kasi nga, alam niya kasing gustong-gusto ko talaga at motivated din talaga ako makita yung ilalim ng dagat. Kaya tinulungan talaga niya ako. Hindi ko na nga lang nga din nakuhanan ng video kasi nga wala namang hahawak ng cellphone ko. Yung pangatlong island naman na binabaan namin, dito naman kami naman na ng halian. Pagbaba nga namin, si Keisha, yung taga Morocco, nilabas nga nila yung drone nila at nagpaandar nga sila dito. Tuwang-tuwa nga ako sa kanya kasi ang galing nga niyang humawak. Naalala ko nga yung drone ko na ginagamit noon sa Japan. Kawawa kasi sa akin yun, hanggang sa nasira na nga lang nga yung mga pakpak dahil nga kababagsak. Hirap kasi niyang patakbuhin, unlike nga nitong drone nila na napaka-easy talaga nilang, ang easy kasi tingnan niya. Binabadi naman nila kaagad kasi nga lowbat na rin. Yung staff nga ng Prince dyan na nagpaandar ng bangka, sila nga yung nagluto nga ng pananghalian nga namin. Napanood ko nga siya habang nag-iihaw, mamaya-maya nga dumating yung taga Lithuanian, tinanong niya kung anong isda daw ba yan. So yun, nag-google search pa nga kami at ang tawag nga, akala ko nga danggit yun, ano pala siya, yung unicorn fish. So yun, first time nga lang nga din nilang kakain nun kasi hindi rin nila kilala yung isda. Halos luto na lahat yung pinrepare nilang pagkain at inayos na rin nga nila yung mesa. Tamang nood lang nga din kami habang nagpe-prepare nga silang dalawa. More on grilled nga yung mga naka-prepare na pagkain. Nung kakain na nga kami, narinig ko nga si Keisha at saka si Yasmin na pinag-uusapan nila yung potato. Bakit daw kasi walang potato at isa na nga yun sa mga na-miss nilang pagkain. At pa nga nito, kaming mga Pilipino lang yung kumain ng kanin na marami. Halos kasi silang lahat, puro ulam lang din yung kinain nila at saka yung prutas. Overall naman, nagustuhan nila yung pagkain natin, lalo na yung insaladang talong. Pati na din nga yung toyo na may kamatis at sibuyas na sausawan nga ng mga inihaw. Gustong-gusto nga din nga nila. Isang oras nga kami nagstay dun sa kinainan namin. Then after noon, biyahe na naman kami dun sa susunod namin na pupuntahan. Turtle Paradise nga yung tawag nga nila. Wala rin kasiguraduhan nga na makikita din namin yung mga turtle kasi nga ma-wave yung dagat. Pero marami pa rin ngang nag-snorkeling para nga masubukan kung makakakita nga sila. Pati na rin nga yung mga kasamahan ko dito sa bangka. Ako nga hindi na rin ako sumubok at sila na nga lang nga din yung pinanood ko. Nakakatawa nga silang panoorin habang naka-floating lang. Parang ang dali niyang gawin pero sinusubukan ko nga siya. Halos pumapasok na lahat ng tubig dun sa may goggles ko. 30 minutes nga kami nagtagal dito at wala rin silang nakitang turtle. Last island na nga tong pupuntahan namin. So yun, hindi ko na naman alam kung anong pangalan. Sorry talaga. 1 hour nga kaming mag-aantay dito at ang smooth nga ng sand nila dito kasi hindi nga siya mabato. Hindi katulad dun sa may Port Borton na puro bato nga yung nasa pangpang. Pumunta nga ako dito sa pinakadulo kasi naghahanap ako ng toilet dahil gusto ko nga umihi. Then bumili din nga ako ng beer. Pagkatapos nga ubusin yung beer ko, pumunta din nga ako dun sa kanila para makijoin nga at nakibabad din nga ako. Yung nagpapaputi sana ako tapos sila naman nagpapaitim.
May choice na nga lang nga din ako kaya nakagaya na rin ako sa kanila. All nga natapos yung island hopping namin, after nun bumalik na nga kami sa kanya-kanya naming mga room. Kinagabihan naman pumunta nga kami dun sa kinakainan namin. Kasama nga kaming kumain, kasama na nga yung mga taga Morocco kasi nag-inuman din kami ng wine. After nga naming kumain. So yan na guys, hanggang dito na lang po yung ating video for today. Maraming salamat po sa panonood. Mag-iingat kayo palagi. God bless and babush!